Hahaha, sa wakas yaman na. Sino yan, gustong mamatay? Dahil sa inyo mga manghuli. Kaya unti-unting nauubos ang mga hayop. Sumama ka sa akin sa opisina para magmuni-muni. Kung ganon, sama-sama na tayong mamatay. Kuya, sobrang lakas ng snow sa labas. Hindi ka makakapasok sa bundok. Mawawalan ka ng buhay pag pumasok ka. 3 araw nang walang pagkain sa bahay. Si Chen Yuan ay may mataas na lagnat pa. Hindi siya makakasurvive kung walang pagkain. Pupunta ako ngayon para maghukay ng nagyelong lupa at mag-alis ng balat ng puno. Kailangan kong makuha kayong makakain. Wanqing, lumabas ka na. Naiya ko ang kuya mo sa kabundukan, nalunod sa nyebe. Nang matagpuan siya, patay na siyang nagyelo. Hindi na naisalba. Kuya. Nasaan ako ngayon? Parang nakalipat na ako sa ibang panahon. Ang may-ari nitong katawan ay katulad ko rin. Gaya ko rin, ang pangalan niya ay Li Chen Yuan. Chen Yuan, nagising ka na sa wakas. Agad, inumin mo ito habang mainit pa. Para may laman ang tiyan. Ito ang aking tinatawag na kawawang asawang bata, si Shen Wanqing. Matapos umalis ng kuya, siya na lang ang nag-iisang babae na sumusuporta sa buong pamilya. Talagang pinahirapan siya. Hindi pwedeng kainin si Wanqing. Puno ng lupa at sirang balat ng puno dito. Mapapatay sa pag-ubo ang kakain niyan. Shiyuan, makinig ka. Sa nayon, pati mga butas ng daga. Naubos na. Wala na talagang kahit kaunting pagkain. Sick ka pa rin. Magpakain ka muna ng konti. Nakapag-isip na ako. Yung matandang walang pakundangan sa katabing baryo. May nakaimbak siyang pagkain. Basta pumunta ako at mag-alaga sa kanya. Sang-ayon siyang ibibigay niya ang 2 sako ng mais. Sapat na ito para makalampas ka sa taglamig na ito. Bola-bola, ikaw ang asawa ko. Basta't may hinina pa ako. Hindi ko ibebenta ang asawa ko. Ang dahilan ng pagpapalit ng buhay. Hindi ba't pagkain lang yon? Lalabas ako para maghanap. Chen Yuan, huwag ka munang bumaba. Wala ka pang suot na damit. Halos nakalimutan ko. Mahirap ang buhay sa bahay. Isang piraso lang ang maayos. Na lumang coat na gawa sa bulak. Ngayon, suot ito ni Wanqing. Wala akong suot na pang itaas ngayon. Hinubad ni Wanqing ang coat. Chen Yuan. Ikaw. Hintayin mo ako sa bahay. Itaas mo ang apoy. Painitin mo ang tubig. Kain tayo ng karne ngayong gabi. Ay, hindi ba si Laceboy ito? Bakit suot mo ang damit ng asawa mo? Paano namatay ang batang babae na yun sa lamig? Sinasabi ko, Chen Yuan na. May utang ang pamilya mo sa nayon ng 10 kilo ng bigas. Ngayon ang huling araw na para bayaran ito. Kung hindi mo ito mabayaran, hehe. Kukunin ko si Shen Wanqing bilang kapalit. Babayaran ko ang bigas. Pero kung muling mag-isip ka ng masama kay Wanqing, maniwala ka, ipadadala kita sa daan ngayon din. Ay naku. Ikaw, isang kalahating patay na may sakit. Nagmamalaki ka pang makipagsabayan sa akin. Tignan mo, hindi kita papakawalan ngayon. Ay naku, aking ina. Putol na, putol na. Sa makabagong panahon, ako ang pinakamagaling na veterinaryo. Alam ko ang tungkol sa anumang mamal. Estruktura ng buto at mga kahinaan sa pagbuga ng lakas. Ginoo, anong mahika ang ginamit mo, batang may sakit? Li Chen Yuan, maghintay ka lang sa akin. Patay ka na. Walang pagkain sa baryo. Para makakuha ng makakain, kailangan mong pumunta sa lugar na walang sinumang matapang na pumunta. Malalim na kagubatan. Masyadong mahina pa ang katawan na ito. Hindi maganda. Saan ito? Hindi ba't nahulog ako sa bitad? Itim na lupa at malinaw na tubig. Ito ba ang sinasabi sa nobela? Espasyo na dala-dala. Mukhang hindi balak ng Diyos. Naputulin ang aking buhay. Ang tamis talagang nakakapawi ng uhaw. Ito ay tiyak na hindi ordinaryong tubig.
Ang tubig na ito ay may napakalakas na kakayahang mag-ayos ng selula at aktibo. Ito ay isang napakabuting bukal. Sa lupain ito at sa bukal na ito, hindi na kami mamamatay sa gutom ni Wan King pagkatapos nito. Lumabas na. May lihim na batis na. Kailangan naming magmadaling kumuha ng karne pauwi. Naghihintay pa si Wan King sa bahay. Anong bagay ito? Lumabas ka na rito. Magandang dumating ka. Ngayon ay ikaw ang magiging ulam. Ayos lang, mahigit 200 pounds. Sapat na ito para sa akin at kay Wan King ng isang buwan. Buti na lang may espasyo. Hindi maganda na si Wan King ay nag-isa sa bahay. Baka gumawa ng masama si Zhao Han. Shen Wan King. Li Chen-yuan, ang may sakit na yon. Pumasok ka sa malalim na gubat na suot yan. Matagal ka nang namatay sa lamig kung ganon. Magpasunod ka na lang sa akin ng maayos. Marami kaming mais sa bahay. Siguradong hindi ka magugutom. Kung hindi ka pa magpapakita ng utang na loob. Ngayon, papatayin na kita. Tumigil ka, huwag kang nagsasalita ng ganito. Hindi patay si Chen Yuan. Babalik na siya agad. Huwag mo akong hawakan. Naisip mo pa rin yung patay na yon. Lumapit ka dito. Bitawan niyo ako, mga hayop kayo. Zhao Han, naghahanap ka ng gulo. Li Chen-yuan. Hindi ka ba namatay sa malalim na gubat? Ikaw ba ay tao o multo? Chen-yuan, tulungan mo ako. Ah, nasira ang kamay ko. Ginooli, patawarin mo ako. Ginooli, patawarin mo ako. Nagkamali ako, Ginooli, patawarin mo ako. Hindi na ako gagawin ulit. Huwag mo na siyang muling hawakan. Ihuhulog ko ang buhay mo. Ayos ka, Li Chen-yuan. Hindi mo binayaran ang utang sa bayan. Tapos naglakas loob ka pang saktan ang anak ko sa harap ng lahat. Talagang wala kang galang. May dumating at itinali siya para sa akin. Dalhin siya sa komunidad para magdusa. May utang ka ba sa pagkain? Zhao Quan. Buksan mong mabuti ang mga mata mo at tingnan ng maigi. Grabe naman. Ganito kalaki ang isang baboy ramo. Ito ang nakuha ko sa malalim na gubat kanina. Para bayaran ng 1 kilo ng palay na utang ko sa baryo. Sapat na ba yon? Akala ko ba may tapang ka? Binawi na ang utang mo. Pero kung ganito kakagaling ang pamilya ni Ho, makakain ka pa ng karne sa gitna ng taglamig. Yung ipinadala mula sa itaas. Para sa mga nagbubukang tao. Ikaw na lang ang mag-isa ang bahala dyan. Sundin ang mga utos sa itaas tungkol sa pagtanggap ng mga nagbubukang tao. Sa katapusan ng taon, kailangan ni Li Chen-yuan na magbigay ng karagdagang 500 kilo ng pinong bigas. Kung hindi niya ito maibigay, kailangan ng buong pamilya niya na magtrabaho sa paggawa ng dam. Walang pag-asa na makabangon. Ano? Sige, ang 2 taong ito ay kukunin ko, si Li Chen-yuan. 500 kilo ng pinong bigas. Sa katapusan ng taon, magbibigay ako ng hindi kukulangin sa 1 piraso sa barangay. Pero hindi pa tapos ang nangyari ngayon. Anong gusto mong gawin? Kailangan ni Zhao Han na magpakita sa akin ng paggalang sa asawa ko ngayon. Humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng 3 malakas na banggit. Kung hindi, pupunta tayo ngayon sa munisipyo. Tatanungin ang pulis. Sa harap ng araw, sinubukan niyang mang-abuso, ngunit nabigo. Ilang taon ang hatol. Bakit hindi ka pa nagmamakaawa? Umalis ka kasama ang anak mo. Mabilis, pumasok ka at magpainit. Uminom ka, ano ang pangalan nyo? Ate, ako si Yun Wansu.
Ate, ako si Anchiu. Kung ayaw mo sa amin, huwag kang kumain. Hintayin natin na huminto ang snow. Saka tayo alis. Hinding-hindi namin kayo bibigatan. Hindi namin kayo paaalisin sa gitna ng malakas na snow. Para lang kayong mamatay. Dahil pumasok na kayo sa tahanan ng pamilya Lee. Isang patakaran lang ang dapat sundin. Sumunod para may makain. Naiintindihan mo ba? Ayos lang, basta bigyan mo ako ng pagkain. Kaya naming gawin ang anumang mabibigat na trabaho. Ayos. Mukha kang may pinag-aralan. Sa hinaharap, ikaw ang magtuturo sa aking asawa na bumasa. Sabay na rin, tulungan mo akong magtala ng mga gastusin. Magaling ka sa kamay, yung balat ng baboy ramo sa likod ng bahay. At saka ang mga balahibo na dadalhin ko sa hinaharap, ay ibibigay ko sa iyo para ayusin. Kaya mo bang gawin ito? Tiyak na kaya kong gawin ito. Si Wan King ang magdadala sa kanila para magpakulo ng tubig. Ako ang mag-aalis ng balat ng baboy. Ngayong gabi, kakain tayo ng karne. Ang bango. Bukas ang pagkain. Kung kulang, may natira pa sa kawali. Cheng Yuan, lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa akin. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa akin, hindi mo sana tinanggap si Zhao Quan. Nagdala ka ng 500 kilo ng utang sa masarap na pagkain. Saan tayo kukuha ng ganitong karaming masarap na pagkain sa panahon ng taggutom? Kung hindi tayo makabayad sa susunod na taon, lahat tayo ay mapapadala sa reformatory sa dam. Anong sinasabi mo? Ikaw ang asawa ni Li Chengyuan. Kung hindi kita kayang ipagtanggol, ano bang klaseng lalaki ako? Pero yung 500 kilo, ako na ang bahala sa pagkain. Dahil nangako ako. Tiyak na magagawa ko ito. Kumain ka lang ng maayos. At alagaan ang iyong kalusugan. Ang labas ay sobrang nagyelo. Kailangan mo na namang lumabas. Pumunta sa bayan. Itong 30 kilo ng karne, ipalit mo ng pagkain pang taglamig at tela. Para sa taglamig, pagkain at damit. Kulang ang lahat sa bahay. Wala pang unan pang lamig sa kama. Hindi pwedeng maghintay na lang. Pumunta ka sa itim na merkado. Kung mahuli ka ng mga tagapagbantay, anong mangyayari? Iyan ay may parusang pagkakakulong. Huwag mag-alala, mabilis akong tumakbo. Alam ko na. Kayong tatlo manatili sa bahay. I-lock ang pintuan ng bakuran at bahay. Huwag buksan anuman ang kumatok sa labas. Lahat ay pag-usapan natin pagbalik ko. Ngayon, bawal ang pribadong kalakalan. Talagang makukulong ako. Pero may espasyo ako. Kapag may panganib, mabilis kong maitatago ang mga bagay. Walang makakahuli sa akin. Ginoong Gyu. Ay naku, mukhang kulang na sa hangin at sobra sa labas. Huwag mong hawakan. Kailangan ng pananagutan kapag may namatay. Nagmumukhang asul ang balat. Nakatigas ang buong katawan. Ito ay dulot ng labis na pagod at matinding lamig. Na nagdudulot ng biglaang matinding pagkabigla. Kung hindi agad may ayos. Ilang minuto lang, wala na siya. Maghiwa-hiwalay na kayo. Huwag magtipon dito at harangan ang daloy ng hangin. Anong balak mo? Huwag kang gumalaw, Ginoong Gyu. Ito ang ating bayan. At ang pinuno ng kooperatiba. Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan ito? Maaari kang makulong. Tumahimik ka, gusto mong mamatay siya. Magpatuloy ka lang sa pag-iyak dito. Buhay na talagang nailigtas. Ang batang ito ay parang Diyos ng medisina. Ikaw ang nagligtas sa akin kanina, bata. Yung ininom ko. Ano bang klaseng himalang gamot iyon? Sobra naman ang sinabi mo, Ginoong Gu. Iyan ay ang gamot na minana sa pamilya. Na nakaligtas sa buhay. At ito na lang ang natira. Ipinapakita na hindi ka pa dapat mamatay. Ako si Li Chengyuan. Isa akong residente ng Ganjerian. Pumunta ako sa lungsod ngayon. Dapat sana ay gagamitin ko ang bagong. Ipapalit ang wild boar meat ng ilang butil ng pagkain. Salamat sa pagtulong.
Hindi ko makakalimutan. Itong wild boar meat mo. Kinukuha namin lahat sa kooperatiba. Ayon sa antas ng pinakamahusay na karne. Hindi namin sisingilin ng doble. Bukod dito, kaibigan, kung may problema ka man, kahit anong sabihin mo sa akin. Dito sa bayan, sa 3 bahagi. Ang sinasabi ni Gu Fanghua ay may halaga. Ito ay isang magandang pagkakataon. May suporta mula sa kooperatiba. Hindi na tayo mag-aalala sa benta sa hinaharap. Ginoong Gu, ang bayad ay ayon sa mga patakaran ng gobyerno. Hindi ko kailanman pagsasamantalahan ang bansa. Ngunit talagang may isang hindi ka nais-nais na pakiusap ako. Sa taong ito ng tagtuyot, tuwing pumapasok ako sa bayan gamit ang mga produkto mula sa bundok, palaging nag-aalala ako na baka mahuli ako bilang isang mapagsamantala. Nais kong humiling sa iyo na bigyan ako ng espesyal na pahintulot para sa mga produkto mula sa bundok na aking makukuha sa hinaharap. Maayos na maipapadala ito sa kooperatiba. Suportahan ang gobyerno. Tungkol dito. Ano ito, hindi naman ito isang pakiusap. Tinutulungan mo ang gobyerno na lutasin ang malaking problema sa kakulangan ng karne. Halika, sumunod ka sa akin sa loob. Bibigyan kita ng sulat agad. Kaibigan, namimili. Ay, kuya, anong gusto mong bilhin? Kakapasok lang ng bagong stock dito. Bigyan mo ako ng 20 kilo ng pinakamagandang harina. 10 kilo ng bigas, 2 piraso ng manipis na tela at 2 piraso ng makulay na tela. Para sa aking asawa. Gumawa ng ilang bagong damit. 5 kilo ng asin. Kumuha rin ng 2 pinakamakapal na bagong kumot. At isang malaking kawali. Ay naku, kuya, talagang mayaman ka. Dito sa 10 milya at 8 baryo. Matagal na akong nagtatrabaho sa kooperatiba. Pero wala pa akong nakita na ganito. Tulad ninyo na mamili. Sandali lang, agad kong ihahanda para sa inyo. Ano ang laman ng bag sa sulok na yon? Oh. Iyan ay mga repolyo at labanos. Mga buto ng kamatis at pipino. Sa itaas, mga bagong ibinigay na gawain. Pero sa taglamig na to, ang lupa sa labas ay parang bakal na nakalupaw. Kahit ang pala ay naglalabas ng sparks. Sino ba ang bibili niyan? Kapag itinanim, mamatay din. Walang anuman, ate. Lahat ng binhi na ito, kukunin ko na. Sabay-sabay nating kwentahin, ipackage na natin. Ay nako, talaga namang ayaw makinig sa payo mo. Hindi naman ganito ang paraan para kumita ng pera. Sayang na pera lang. Ang galing sa ganitong bilis. Sa ilang oras lang, mature na ito. Sa labas, niebe at yelo. Lahat nagugutom. Pero ako, nagkaroon ako ng isang hardin na parang tagsibol sa bawat panahon. Umalis ka na. Ito ang puting bigas. At may gulay din. Chen Yuan, sa gitna ng taglamig. Wala nang balat ng puno. Saan galing ang gulay? Sabihin mo ang totoo. Pumunta ka ba para gawin ang anong bagay? Ang panganib ng panghuhold up. Mas gugustuhin naming mamatay sa gutom. Huwag lang tayong gagamit ng masama. Mag-alala ka. Gawa ito ng iyong asawa. Lahat ng ginagawa niya ay legal. Pumasok tayo sa bayan ngayon. Saktong nakaligtas ako ng pinuno ng kooperatiba, si Gyu, na espesyal na binigyan ng espesyal na pahintulot. Ang gulay na ito ay para sa mga malalaking leader sa lungsod. Eksklusibong espesyal na supply, bihira. Bilang pasasalamat sa akin. Espesyal na gantimpala. Natatakot ako ng sobra. Basta't ligtas ka. Mas importante pa kaysa lahat. Sa hinaharap, kakain tayo ng puting harina araw-araw. Magmadali na, magluto na. Halos magutom na ako. Kuya,
Sa buong buhay ko, di pa ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Tiyak na magpapakasipag ako sa susunod. Hindi ako magpapakain at uwi ng walang ginagawa. Sa susunod, ang malaki at mahirap na gawaing bahay. Ako at si Shio ang bahala. Hindi ko papayagang mapagod si Babhi. Kain na kayo, maganda pa ang mga darating na araw. Maganda pa ang mga darating na araw. Nasa pakikipagsapalaran lang sa malalayong bundok para manghuli at magbenta ng karne at magtanim ng gulay. Malayo pa ang kailangan para makapagbigay ng 500 kilong bigas. Ang dati kong hanapbuhay ay veterinaryo. Maaari tayong magtanim ng gulay dito. At maaari rin tayong mag-alaga ng hayop. Sa tulong ng likas na tubig mula sa espiritu. Tiyak na mabilis ang paglaki ng mga hayop. Bukas ay kailangan kong pumasok muli sa malalim na bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong mahuli ng buhay. Mukhang isang gutom na tao. Ayos lang, nandito ako para manghuli. Para sa pagbuo ng isang farm. Hindi ako nandito para pumatay. Mga sariwang bakas ng ligaw na manok at kuneho. Nandito lang malapit. Swerte naman. Malakas ang epekto ng pampatulog na ito. Pasok na lahat. Grabe, naubos lahat. May pag-asa na ang aking espasyo para sa baboy. Malaki ang ani dahil sa mga hayop na ito. Sa hinaharap, tuloy-tuloy na ang karne. Sadyang napakagandang purple lingzi. Kailangan lang itong ilipat ng buo sa espasyo. Kasama ng walang katapusang sustansya ng tubig mula sa espiritu. Iyon ay isang likas na yaman. Sa mga hawak kong ito, hindi na ako, Li Qingyuan. Papayag na. Magdusa ang aking pamilya. One King. Li Qingyuan, sa wakas ay bumalik ka na. Nangyari ang pagbagsak ng bahay. Sa gitna ng matinding taglamig na ito, walang payong o bubong, kami ng pamilya ko, malulunod na kami sa lamig sa labas. Huwag ka nang umiyak, ayos lang na wala tayong masyadong problema. Kung hindi aalisin ang luma, hindi papasok ang bago. Matagal ko nang hindi gusto itong sirang bahay na ito. Kayo tatlo, manatili lang kayo dito sa kusina. Magluto at mag-ihaw. Huwag kang lalabas para hindi ka lamigin. Ako na ang bahala sa pagpapagawa ng bahay. Kalokohan ka, Chen Yuan. Ganyang kalaki ang proyekto. Wala pang buo at matibay na kahoy. Paano mo ayusin mag-isa? Magtiwala ka, ako na bahala. Buti na lang kanina nasa malalim na gubat tayo. Naiwasan ko pang maipon ang ilang piraso ng mamahaling. Mahahalagang kahoy na red pine na may bigat na 100 kilo. Naipasok ko sa espasyo. Ito ang bahay namin. Parang Diyos ba ang kuya natin na bumaba mula sa langit? Sa isang gabi lang, nakagawa siya ng malaking bahay. Nakanganga ka ba? Mabilis na pumasok sa bagong bahay para kumain. Dito na ako naglatag ng mga kama. Sobrang init. Haha. Tapos na ang bahay. Pero patuloy pa rin ang produksyon sa loob. Ng karne at gulay. Kailangan ko nang humanap ng pangmatagalan. Magpasok sa tamang paraan para maglinis ng pangalan. Kung hindi, maagang mapapansin at mapapansin ka. Mukhang kailangan ko nang pumasok muli sa bayan. One King, kailangan kong pumasok sa bayan. Ibenta mo yung purple lingzi na yon.
para makabili ng gamit sa bahay. Chen Yuan, mag-ingat ka ng husto. Huwag ipakita ang yaman. Kayo tatlo sa bahay. Kailangan niyong isara ang makapal na pinto na ito. Sa loob gamit ang kandado. Kahit sino pa ang tumawag sa labas. Kahit pa ang Diyos na hari ng langit. Huwag niyong bubuksan. Lahat ay hintayin niyo ako na bumalik at ayusin. Naintindihan niyo ba? Itong may sakit na bata. Hindi alam kung anong malas ang nakuha. Hindi lang siya nakakain ng karne. Kundi sa isang gabi, nakaipon ng ganitong magandang bahay. Si Wuji ay galing dito. Matagal na akong nakamasid dito. Araw-araw silang kumakain ng puting harina at malaking karne. At saka, yung dalawang babae na tinanggap ni Li Chengyuan, tiyak na mga tumakas na kriminal mula sa ibang lugar. Kailangan din nating hulihin si Shen Wanqing na nagtatago ng mga kriminal. Basta't mailayo ang mga tao. Yung mga magagandang bagay sa bahay niya. Hatiin natin ng pantay. Sino ang may ganang magtangkang pumasok sa teritoryo ko? Tinatago ang tumatakas. Pukulin niyo ang pinto. Sino ang nasa labas? Malapit nang bumalik si Chen Yuan. Huwag kayong gagawin ng masama. Anong ginagawa niyo, humuhuli? Magpakatino, ipatong ang mga kamay sa ulo, yumuko. Grabe, puro puting harina ang lahat, espesyal na puting mukha. May ganitong pinong tela ng koton pa. Nagtatago ng napakaraming estratehikong materyales. Ito ay tiyak na matibay na ebidensya laban sa Kie. Kunin ang lahat ng bagay. Dalhin ang lahat ng tao. Bitawan niyo kami. Hindi kami mga takas. Ang mga bagay na ito ay nakuha natin sa tamang paraan. Pangit na babae, may lakas pa ring sumagot. Wala na sila yung Chen Yuan, yung maikling buhay na gago. Tignan natin kung sino ang makakatulong sa'yo ngayon. Pagdating sa Racies, mag-enjoy ka. Chen Yuan, umuwi ka na agad. Dinakip ang asawa mo ni Wuyong. Sabi nila ipapapatay daw siya. Wuyong. Naghahanap ng kamatayan. Bitawan niyo ako, kayong mga magnanakaw. Hindi kayo palalampasin ni Chen Yuan. Bastos na babae, matigas pa rin ang ulo. Zhao Han, dahil gusto niyo talagang mamatay. Ngayon, isasama ko kayo sa daan. Ikaw na mahirap, nakakatakot ka pang bumalik. Dalhin mo siya. Ngayon, hindi kita palalampasin. Putang ina mo. Ah. Matibay ang ulo at matibay ang loob. Ay. Ah. Huwag lumapit, umatras ka. May baril ako. Maniwala ka o hindi, pwede kitang barilin. Lumuhod ka, Li Chengyuan. Lumuhod ka sa akin. Kung hindi, babarilin kita. Naka-safety ka na ba? Itinutok mo sa akin ang baril. Zhao Han, may baril ka. Kailangan ka pa ring magpahinga dito ngayon. Tumigil ka sa gitna ng araw. Anong ginagawa nyo? Oh. Tulungan niyo ako. Direktor Gu, dumating ka ng tama. Itong si Li Chengyuan na masamang tao ay nagnanais na pumatay sa akin. At may itinatagong maraming estratehikong materyales sa bahay. Gusto niyang magrebelde. Agad na mag-utos na patayin siya. Nagnanakaw na sumisigaw ng pagnanakaw. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti.
Si Comrade Lee Chen-yuan ay bahagi ng ating kooperatiba. Isang espesyal na mataas na tagapagsalita ng pagbili na pinahintulutan ng ahensya. Siya ang tagapagligtas ko, si Gu Fanghua. Ang mga gamit sa bahay niya ay lahat nakuha sa pamamagitan ng mga lehitimong resibo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sakupin ang kanyang tahanan? Tungkol naman sa dalagang inagaw ninyo. Sila ay pribadong inatasan ni Lee Chen-yuan. Mga kapwa, alagaan ang mga mahihirap na tao. Paano naging mga takas sa inyong mga bibig? Naging mga takas na. Si Wuyong ay nakipagsabuatan sa mga tiwaling tao. Gumamit ng pribadong parusa. Nagnakaw ng yaman ng bayan. I-handcuff niyo silang lahat. Dalhin pabalik para sa mahigpit na pagsisiyasat. Hinding-hindi ko sila palalagpasin. Ay! Chen Yuan, kahit na sa araw na ito, sa pamamagitan ng aking pangalan, nawala ang insidente. Ngunit hindi ito ang tunay na solusyon. Dahil ang dalawang dalaga ay mga biktima. Wala silang legal na pagkakakilanlan. Sa panahon na ito, ang problema sa hindi rehistradong tao ay isang malaking panganib. Basta may magre-report sa taas. Matitiyak ko na mapoprotektahan kita minsan. Pero hindi ko kayang protektahan ka sa pangalawang pagkakataon. Ano ba talaga ang plano mo? Kwentong totoo, at Gyu. May isang bagay akong gustong gawin. Pakiusap, tulungan niyo akong makialam. Basta't matupad ang bagay na ito. Walang sinuman ang makakagalaw sa kanila. At hindi rin makakagalaw sa pamilyang Lee. Ate Gyu, maupo ka po. Ate Gyu, tungkol sa nangyari ngayon. Nagpapasalamat na dito si Chen Yuan. Kung hindi ka dumating ng maaga, natatakot ako na talagang makipag-away sa mga masamang grupo na yon. Huwag mo nang magpanggap sa akin. Ang mga bagay mo ay mga bagay ng publiko. Pero, Chen Yuan, sabi ko na kanina sa labas, yung dalawang babae ay talagang may problema sa kanilang pagkakakilanlan. Ngayon, mahigpit na sinisiyasat ang mga walang dokumento. Kung wala silang tamang pagkakakilanlan, sa gitna ng malamig na taglamig, tiyak na magkakaroon ng problema. Ate Gyu, nag-aalala ako tungkol dito. Ang dalawang dalagang ito ay mga kapuspalad. Nagtataka sila mula sa isang masamang sitwasyon. Wala nang buhay ang pamilya ko. Sa gitna ng taglamig na ito, kung paalisin ko sila, ay para ko na ring pinapanood silang mamatay. Marunong magbasa si Wansu at makapag-ayos ng mga libro. Magaling siksyo sa mga gawaing kamay. Gusto kong manatili sila sa bahay para tumulong. Ate Gyu, marami kang kakilala sa bayan. Humihingi ako ng tulong sa'yo. Tingnan kung maaari silang bigyan ng formal na pagkakakilanlan. Kahit na pansamantalang trabaho ay okay na. May pananampalataya ka sa ganitong bagay. Ikaw ay isang tunay na lalaki. Ito ang itinuturo ng ating bagong lipunan. Na kapag may nangangailangan, dapat tayong tumulong. Since you have spoken up, I will take care of this for you. When I go back, I will talk to the Civil Affairs Bureau and give them a heads up. Tell them they are your distant relatives from the Lee family, who have been separated for many years. Just directly put their household registration under your Lee family. At saka binigyan ko sila ng mga kwota para sa produktong bigas. Kumain ng produktong bigas. Maraming salamat. Ate Gyu, talagang nailigtas mo. Silang dalawa na ito. Umupo ka, umupo ka. Pero Ate Gyu, mayroon pa akong isang mas mahalaga ngayon. Mas malaking bagay. Nais kong humingi ng tulong sa inyo. O, anong bagay ang nagpapahalaga sa iyo ng ganito? Sabihin mo. Nais kong maghain ng report sa nakatataas na organisasyon. Tungkol sa kasal. Sa kanino ka magpapakasal? Shen Wanqing. Siya ang aking formal na batang asawa. Chen Yuan. Matagal nang nawala ang mga batas ng lumang lipunan. Dahil siya ay bahagi na ng iyong pamilya. Maaari na kayong magsama at mamuhay ng maayos. Bakit kailangan pang magbigay ng ulat na ganito at magpakaseryoso? Kuya Gu, alam mo nang mabuti ang tungkol sa amin. Noong araw, si Wanqing ay pinilit ng masamang ama niya para sa isang sako ng mais na harina. Ibinebenta sa amin bilang aliping inantay. Noong ilang araw na ang nakalipas, nagkulang kami sa pagkain. Para mapakain lang ako na may sakit na katawan. Kahit na nagbanta siyang maglingkod pa.
Para lang mapanatili ang buhay ko. Isip ng matandang binata sa nayon. Sa pangalan, siya ay isang batang asawa. Ngunit sa puso ko, siya ang asawa na itinadhana para sa akin, si Li Chenyuan. Ngayon, pinapahalagahan ng bansa ang kalayaan sa pag-aasawa. Hindi ko siya dapat hayaan na magdala ng mababang katayuan bilang batang asawa, na laging natatakot sa buhay. Ayaw ko na siya sa ganoong sitwasyon. Katulad ng kanyang amang vampira, na palaging may dahilan para guluhin siya. Gusto kong pakasalan siya ng may dignidad, at bigyan siya ng isang legal na pagkakakilanlan na protektado ng batas. Sino mang mangahas na magsalita ng masama tungkol sa kanya. Ako, si Li Chenyuan, ang unang tututol. Magandang sabihin na dapat sirain ang mga nakagawiang kaugalian. Igalang ang mga kababaihang kasama. Ito ang ating bagong lipunan. Mga bagong kabataan na may pananagutan. Chenyuan, ang kasal na ito, ay lubos na sinasang-ayunan ng organisasyon. Ngayon, gagamitin ko ang pangalan ng kooperatiba. Personal kong ibibigay sa iyo ang liham na ito ng rekomendasyon. Ano ang ginagawa ninyo? Nag-impake kayo, saan kayo pupunta? Kuya. Ngayon, nakagawa tayo ng malaking gulo. Halos nahuli pa kayo at si ate. Nag-usap na kami. Hindi na namin dapat dagdagan ang problema ng pamilya Lee. Aalis na kami. Tumigil kayong lahat, hindi kayo pwedeng umalis. May dalawa akong magandang balita na ipapahayag. Una, personal na nagbigay ng utos si Direktor Gu kanina. Para kay Wansu at Siu. Magkakaroon tayo ng rehistradong tirahan sa pamilya Lee. At ang ibinigay ay kwota ng mga produktong pagkain. Totoo, mayroon na tayong rehistro. Ay. Ito ang ikalawang bagay. Tungkol kay Wanking mo. Ako. Tungkol sa akin. Si Chenyuan ba ay iniisip ng mga namumuno sa itaas? Na ako ay isang biniling asawang bata, na walang malinaw na pagkakakilanlan, at hindi ako pinapayagang manatili. Gusto mo ba akong paalisin? Anong iniisip mo? Kakapanimula ko lang kay Director Gyu, na seryosong pakakasalan kita. Gusto kong kunin ang sertipiko ng kasal natin. Hindi pwede, Chenyuan. Ngayon, may naabot ka na. Kahit ang mga pangunahing leader sa kooperatiba ay pinapahalagahan ka na. Ano ba ako? Isa lang akong batang inampon na pinalitan ng 2 sako ng hilaw na butil. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Basta makasama lang ako sa bahay na ito. Kahit na maglingkod bilang isang katulong magpakailanpaman. Ayos lang sa akin. At huwag mo lang akong kamuhian dahil lang sa awa. Sasandal ka sa iyong sariling reputasyon. Kasinungalingan. Anong batang asawa? Anong katulong? Tumingin ka ng mabuti. Mula sa oras na ito na pinirmahan ni Director Gyu. Simula sa sandaling ito, ikaw, Shen Wanking, ay akin. Ang asawa ni Li Chenyuan ay protektado ng batas ng kasal ng bansa. At legal na asawa. Naihanda na ang liham ng pagpapakilala. Sa loob ng ilang araw, dadalhin kita sa bayan para kunin ang sertipiko. Pagkatapos nito, tingnan ko kung sino pa ang mangangahas na magbintang sa likod mo. Mahigit 10 taon na. Ako'y ibinenta at ibinenta parang hayop. Araw-araw ay nabubuhay sa takot at pagkakababa ng sarili. Ngayon, sa wakas ay may pamilya na ako. May isang tunay na nagmamahal sa akin. Sige, huwag nang umiyak. Ngayon ay isang masayang araw. Dahil ito ay isang tunay na kasal. Hinding-hindi dapat magmukhang salat. Wanking, Wansukshu. Bukas ng umaga, buong pamilya natin papasok sa bayan. Bibili ako ng buong pinakamagandang dowry sa bayan. Kapatid, kunin mo yung pinakamataas na nakasabit. Bagong pulang pinalamig na punda. Dalhin mo sa akin ang cotton padded jacket para subukan ng asawa ko. Kailangan ng pinakamakapal na bulak sa loob. Palitan mo ang likod ng malaking pulang peony. Ay naku, talagang mahal na mahal ng kasamang ito ang kanyang asawa. Kunin mo na ito. 2 peres ng pinakamagandang leather shoes. At doon, puting harina.
100 kilo ng bigas, pakilagay. Ang ganda talaga. Ilagay mo na rin itong mga gamit na ito para gawing bagong damit mo. Salamat, kuya. Aking mahal na Panginoon. Sa sasakyan ay si Chen Yuan ang nakaupo. Sa sako sa sasakyan ay nakalagay. Lahat ay pinong butil. Tingnan mo si Wan King, ganon ang suot niya. Nakadress siya na parang asawa ng opisyal sa lungsod. May menina ba ang pamilya Li? O ano? Mula ngayon, gusto kong malaman ng buong nayon na si Shen Wan King ay kayamanan kong hawak sa aking palad. Walang sinuman ang magtatangkang maliitin siya. Dumating na ang tamang oras. Isang pagbati sa langit at lupa. Huwag kang umiyak. Tumigil kayong lahat. Sino ang nag-utos sa inyo na magpakasal? Si Shen Wan King ay aking tunay na anak. Hindi ako pumayag. Kung ganon, hindi matutuloy ang kasal na ito. Ay nako. Tatay. Bakit ka nandito? Ha, ayaw kong pumunta. Yung batang yan, niloko ka na kasama ng iba. Pinalaki kita ng ganito. Para lang ibigay sa iba. Li Chenyuan, gusto mong pakasalan ang anak ko. Ilabas mo na ang 500 yuan na dowry. At dagdag pa ang 3 malaking baboy bilang bride price. Walang isang sentimo man lang. Hindi ka na makakapag-asawa ngayon. Ha? Yung 500 piso para lang itong nananakaw. Noon, ikaw ang nagdesisyon na ibenta ako sa pamilya Li dahil sa 2 sako ng mais. Dahil sa sobrang put. Bilang isang batang alila. Ngayon, mas maganda na ang buhay ni Chenyuan. Bumalik ka na naman para sumipsip. Wala ka na bang konsensya? Ang konsensya ba ay makakain? Ako ang nag-aalaga sa'yo, itong luging kalakal. Para lang makakuha ng pera. Hey, Zeng, kapatid. Nakuha ko na ang iyong deposito. Kung ang angkan nitong sili, ngayon ay hindi makapagbigay ng dowry. Diretsyo mo nang dalhin siya. Hehe, Kuya Shen, malinaw na malinaw. Yung babae, kapag nakabihis, talagang ang ganda. Ngayong gabi, dadalhin ko na siya. Para pumasok sa silid puyatan. Sino mang tatangkaing gumalaw sa kanya? Kamatayan, pagbenta at pagsang-ayon. Lahat kayo, buksan ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ang kontratang pinirmahan at pinagtibay ni Shen Shukai noong mga panahong iyon, na may kanyang sariling lagda at thumbprint. Sa kontrata, nakasulat ng malinaw na itim sa puti ang taggutom at ang mga pangalan ni Gao Wan at Liang King. Sa kontrata, nakasulat ng malinaw na itim sa puti ang taggutom. Nakasulat ng malinaw ang mga pangalan ni Gao Wan at Liang King at ang taggutom. Nakasulat ng malinaw ang mga pangalan ni Gao Wan at ang taggutom at si Liang King. Si Shen Wan King ay ibinenta sa pamilya ni Li Wan Wan, taggutom, usapin ni Liang King. Si Shen Wan King ay ibinenta sa pamilya ni Li Wan Wan King, tungkol sa taggutom. Walang pakialam sa buhay o kamatayan, sako ng mais, Wan Wan King, tungkol sa taggutom. Walang pakialam sa buhay o kamatayan, usapin ng damit, harina, Wan King Temple, kalunos-lunos na kalagayan. Laging pinutol ang ugnayan ng pamilya, mataas, ibinenta ni Wan King, kalunos-lunos na kalagayan, buhay, harina. Laging pinutol ang ugnayan ng pamilya, buhay, harina, ibinenta ni Wan King, kalunos-lunos na kalagayan. Ngayon, may lakas ka pang tumakbo. Para magpanggap na siya ang ama niya. Wala akong pakialam sa anuman, kahit anong kontrata. Ngayon, kailangan kong dalhin ang babaeng ito. Sinumang humadlang sa akin ay mamamatay. Ay! Mag-ingat ka, Chen Yuan. He! Makipaglaban ka sa akin. Waa! Pumatay ka, may lakas ka pang manakit. Pupunta ako sa Departamento ng Seguridad ng Komunidad para i-report ka. Para makulong ka ng matagal. Sige na. Tingnan natin kung sino ang dapat makulong ngayon. Tingnan niyong mabuti, mga tao.
Ito ay espesyal na aprobado ng bayan. Sertipiko ng kasal at liham ng patunay. Mula ngayon, ako at si Shen Wanyun ay mga lehitimong mag-asawa na pinoprotektahan ng batas ng bansa. Sa ilalim ng liwanag ng araw, pumasok kayo sa tahanan ng lehitimong mag-asawa upang magnakaw ng lalaki at mang-api ng babae. Mukhang naghahanap kayo ng kapahamakan. Ano ang ginagawa ninyo? Kami ay sumusunod sa utos ng direktor ng bus company. Nandito kami para dalhan si Comrade Li Chengyuan ng regalo para sa kanyang kasal. Narinig namin ang sinabi ninyo kanina. Napaka-bold. Naglalakas loob kayong magbenta ng mga babae. Dalhin niyo sila pabalik at parusahan ng mabuti. Ayos na ayos. Pagsasama ng mag-asawa. Ihahatid sa silid ng kasal hahaha. Ayos, ayos, ayos. Kinwan, dati ay pinahirapan kita. Simula ngayon, nandito ako, Li Chenghui. Walang sinuman ang makakapang-api sa iyo dito. Nangangako ako na gagawin kong pinakamagandang araw ang iyong buhay. Sa buong mundo. Matapos kayong magpakasal, naging matiwasay ang buhay. Pero yung mga gulay sa aking bakuran na hindi panahon ayaw ko nang itago. Kailangan ko nang maghanap ng tamang paraan para makapagtrabaho ng legal sa baryo. Para makabenta ng buong kalayaan at karapatan. Mga kababayan, pakinggan nyo. Tinawag ko kayong lahat ngayon para ipahayag ang isang bagay. Gagawa ako ng isang malaking greenhouse sa 100 ektaryang lupa sa likod ng ngayon para magtanim ng gulay sa taglamig. Chengyuan, parang may lagnat ka at nalilito ka na. Sa ganitong malamig na panahon, naging yelo na ang lupa, parang bakal na bola. Anong malaking silong ang itatayo mo? Anong gulay ang itatanim mo? Tatay, ito ay tinatawag kong greenhouse. Gumawa ako ng balangkas gamit ang kahoy. Sinalihan ko ito ng makapal na tela at mga tabing ng licorice. May init mula sa lupa sa loob. Bumili ako ng isang batch mula sa bayan. Mga espesyal na binhi na panglaban sa lamig. Siguradong pwedeng itanim kahit taglamig. Mga sariwang gulay na malutong. Haha! Oy, pakinggan nyo ito. Nagtatanim ng gulay sa gitna ng taglamig. Akala mo si Mai Hong-yi kayang baguhin ang panahon ng langit. Huwag naman sanang sa huli wala nang anihin. Nawala na ang lahat ng yaman. Ngayon ay opisyal akong naghahanap ng mga manggagawa. Basta't handang magtrabaho. Kikita ng 50 sentimo sa isang araw. Agad na bayad. Kasama na ang 2 pagkain. Laging may masarap na karne. 5 mao kada araw. At araw-araw kumakain ng matatabang karne. Chengyuan, hindi ka ba nanghuli ng kasiyahan sa mga kasama mo? Sa panahon ng taggutom, may mga taong nagsusumikap kahit sa isang supot lang ng pagkain. Ako, si Li Chengyuan, isang patak ng pawis, isang pako. Kung gusto mong gawin, umuwi ka na agad. Kunin mo ang pala at magparehistro. CJ. Kain na tayo. Sa tulong ng tubig mula sa espiritu. Malalaman natin mamaya. Ito ang unang hakbang sa aking negosyo. Magiging matagumpay ba? Kung hindi tumubo ang mga gulay ni Li Chengyuan, paano mo ibabayad ang sahod ng lahat? Tingnan mo ito. Diyos ko. Buhay na buhay talaga. Ito ay talagang imposibleng mangyari. Kahapon lang itinanim ang mga buto. Isang gabi lang. Paano posible na lumaki ng ganito kabilis? Ito ay isang uri ng mahika. Ito ay tinatawag na siyentipikong pagtatanim. Dagdag pa ang espesyal na aprobadong. Eksklusibong mataas na kalidad na nutrisyon. Wala kang alam. Chengyuan na. Ikaw talaga ang swerte ng ating baryo. Sa gitna ng taglamig na ito, talagang nakapagpatubo ka ng mga gulay na berde. Ibigay mo sa lolo para sa apo. Mag-order ng lugaw para matikman. Huwag kayong mag-alala. Basta't sumunod kayo sa akin, si Li Chengyuan, at magtrabaho ng mabuti.
Siguradong may karne tayong kakainin sa bawat pagkain. Bawat pamilya ay may sapat na bigas. Ayos. Kahit na naitayo na ang malaking greenhouse. Pero ang ani na ito ay maliit lang, pang-aliw-aliw lang. Hindi pa ito sapat para mapuno ang ngipin. Para makontrol ang supply, kailangan palakihin pa ang operasyon. Malaki ang problema sa pondo. Yung punong iyon sa loob ng espasyo, ay napakaganda ang paglaki ng Purple Lingzi. Kailangan kong makahanap ng isang ganap na nakatagong lugar para magparami ng mga ito. Ito ang aking puhunan para sa pagbili ng mga makinaryang pang-agrikultura. Sino mang tao, huwag magtago-tago. Lumabas ka dito. Hulihin siya. Sa inyo lang ba? Sobrang bagal. Hahaha. Tigil na. Lahat kayo, tigil. Bata. Ang galing ng iyong mga kamay. Itong apat sa ilalim ko ay mga matatalinong mandirigma. Sa iyong kamay, hindi makakalampas ng 3 galaw. Talagang nakakamangha ito sa akin. Magandang makilala ka. Ako si Qin Zhenjiang. Kanina, ang mga bata ko ay nakapagkamali. Huwag mo na lang isipin. Si Qin Zhenjiang, hindi ito ang kilalang matibay na leader. Anong ginagawa ng ganitong tao dito sa mga liblib na bundok? Masaya akong makilala ka, Ginoong Qin. Sa gitna ng malakas na snowstorm. Bakit kayo nandito sa mga malalim na gubat? Mukhang hindi kayo nandito para subukan ang aking kakayahan. Ay, intelligent si Brother Lai. Nagsasagawa kami ng winter training, pero nagkaroon ng malaking problema. Ang pangunahing military dog namin ay nakain ng laso na damo. Walang magawa ang military doctor. Naghahanap kami ng mga halamang gamot na pampagaling sa lason sa buong bundok. Malapit nang mamatay ang military dog namin. Ay! Ginoong Qin. Hindi ko itinatago. Ang mga ninuno ko ay mga veterinaryo. Medyo marunong ako sa first aid ng hayop. Subukan ko lang. Ang mga asong militar ay mga kawal. Lubhang mapanganib ang lason na ito. Anong alam mo, batang probinsya? Patingin mo sa kanya. Kailangan lang ipaglaban ang patay na kabayo na parang buhay. Neurotoxin. Sa modernong panahon, kailangan ng atropa. Pero ngayon, mayroon akong mas magandang bagay. Wow! Ang galing, parang muling binuhay. Ang galing mo, ang husay ng kamay mo. Talagang nakatulong ka sa akin. Malaking tulong kay Qin Zhenjiang. Kagagaling lang ni Commander Qin sa pakikinig sa inyo tungkol sa tropa. Na may kakulangan sa supply sa taglamig. Hindi ko itinatago sa inyo. Sa Happiness Village sa baba ng bundok. Nagtayo ako ng isang greenhouse. Ngayon ay nagsimula ng mag-ani. Basta kailangan mo ng mga gulay at karne. Ako si Li Qinyuan ay kayang magbigay ng supply sa mahabang panahon. Ngunit, ang ginagawa ko ng pribado ay nagiging malaking issue. Madaling makuha ang inggit at sabwatan ng mga tao sa nayon na may masamang balak. At nag-aalala akong walang matibay na dahilan ng opisyal na pagkakakilanlan. Hahaha, madali lang yan. Simula ngayon, ikaw na ang aming espesyal na, hindi regular na supply ng logistics.
Ang iyong malaking greenhouse ay isang base ng proteksyon ng mga pangalawang produkto. Nakikita ko kung sino sa mga bayan at baryo. Huwag galawin ang teritoryo na pinoprotektahan ng militar. Mayroon ng amulet mula sa militar. Mukhang nakahanap na ng tamang dahilan para ibenta ang mga produktong agrikultural. Salamat, Chiefkin. Hahaha. Ito ay ang pawis at hirap na itinayo ni Cheng Yuan. Huwag niyo akong bitawan. Zhao Quan, hinahanap mo ang kamatayan. Ito ay mga gulay na pinaghirapan ni Cheng Yuan. Huwag niyo akong bunutin. Bitawan niyo ako. Nang ang himasok sa tungkulin, isama niyo sila sa pag-aresto. Ay! Zhao Quan, hinahanap mo ang kamatayan. O, Li Chengyuan, dumating ka sa tamang oras. Ikaw ang nag-aalaga ng greenhouse. Nagtatanim ng gulay sa gitna ng taglamig. Sinisira ang mga patakaran ng centralized procurement at sales. Na-report na si Village Chief Zhao. Nagiging sihi ka na. Opisyal ng inangkin ang malaking greenhouse. Lahat ng gulay sa loob ay nakumpiska. Nakumpiska, nakumpiska, nakumpiska. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Sa ilalim ng liwanag ng araw. Puwersang kinukuha ang yaman ng bayan. Hahaha, ako'y nagtatrabaho sa seguridad sa baryo. Ako ang kapangyarihan. Kayong mga mapagsamantala at mapanganib. Hindi lang ang mga paninda ay kukunin. Pati mga tao ay dadalhin sa labor camp. Sige, dalhin niyo siya at ang mga babaeng ito. Lahat ay itali niyo gamit ang mga tali. Ay! Sa tingin ko, sino ang masusunod ngayon? Huwag mong galawin kahit isang daliri niya. Oh, hindi ba't ito ang direktor na si Gyu, mula sa County Supply and Marketing Cooperative? Kayo po ba ito, Direktor Gyu? Ano nang ginagawa ninyo dito sa ganitong liblib na lugar? Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Kamangha-manghang kasama, Li Chengyuan. Siya po ang espesyal na inatasan ng aming Supply and Marketing Cooperative. Bilang namamahala sa Greenhouse Experimental Field. Ang lahat ng kanyang ginawa ay ganap na legal. Anong karapatan mo para ipasara ang kanyang greenhouse? Ginoong Gyu, huwag kang magpaloko sa kanya. Sa gitna ng taglamig na ito, nakayelo na ang lupa. Paano siya makakapagtanim ng gulay? Baka may ginamit siyang mga iligal na paraan. Sa loob niyan, sinara ng opisyal na si Son ang kanyang negosyo upang protektahan ang kaligtasan ng mga tao. Nagtatrabaho para sa publiko. Bola, hindi man lang kayo nag-imbestiga, kundi nagdala ng tao para sirain ang mga tent at magnakaw ng gulay. Ito ay malinaw na pang-aagaw. Sun Heng, maghintay ka sa akin. Babalik ako sa bayan para i-report ka. Haha, Gu Fanghua. Sino ang niloloko mong takutin gamit ang ganito? Sasabi ko ang totoo. Ngayon, ikaw mismo ay hindi na makaligtas sa sarili mong sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? May nagreklamo sa bayan na ikaw ay totoong nagrereklamo. Sinasabing ginagamit mo ang posisyon mo para makipagsabuatan kay Li Chengyuan. Iligal na pagbebenta ng mga mahahalagang materyales ng bansa. Itong labag sa batas na pagtatayo ng mga tangke ay patunay na kayo ay naglalaban ng pera. Sinasabi mong hindi totoo. Ganap na kasinungalingan. Nagsasalita ka ba ng kasinungalingan? Sumama ka sa akin sa depensa. Malalaman mo kapag naipaliwanag mo ng maayos. Sino ang nandyan? Isama niyo si Gu Fanghua sa pagdakip. Dalhin lahat. Sino ang may lakas ng loob na tumutol? Diretso na sa laban. Itong mga siya ay determinado talagang puksain ang lahat. Pati si Gujay ay gusto nilang isama sa gulo. Kung ganon, ngayon kahit na mailantad ang lakas, kailangan kong tuluyang wasakin sila. Tumigil kayong lahat. Sino kayo? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti kung anong klaseng lugar ito.
Ito ay ang espesyal na supply na base ng mga pangalawang produkto na pinagsama-sama ng aming probinsya. Si Kompanyero Li Chengyuan ay aming ekspertong espesyal sa agrikultura. Anong karapatan mong isara ang aming lupang pangkatuwang? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Ano? Lupang pangkatuwang? Hindi ko alam. Pasensya na, Kuya Li. Huling-huli ka na. Sa malakas na niebe, Kuya Kin. Salamat at personal mong pinuntahan. Natawa tuloy ako. Ginoo. Hindi ko nakilala ang tunay na lakas mo. Ako ay nalinlang ni Zhao Quan, yung gago. Nadaya ako niya. Pakiusap, pahalagahan mo ako. Isipin mo na lang na ako'y hangin at palayain mo ako. Hindi na ako muling mangahas. Chengyuan na. Mabait na pamangkin. Nabulag ako sa mantika. Isang barangay lang tayo. Ang buto'y magkakabit sa ugat. Dahil tayo ay magkapitbahay. Patawarin mo na ang aking buhay. Magkapitbahay. Noong inaapi ng anak mo si Wanking, at nang sinubukan mong hulihin ako, siniraan mo pa ako. Naisip mo ba ang ating magkapitbahay? Nakipagsabuatan ka sa ibang tao para sirain ang aking malaking taniman. Nang gustong putulin ang kabuhayan ko sa Li pamilya. Naisip mo na bang maging kapwa magsasaka? Ngayon mo lang naalala ang pagiging kapwa magsasaka. Huli na. Kuya Kin, Ate Gyu, yung ganitong pang-aapi sa mga mamamayan. At ang pagwasak sa produksyon at konstruksyon, mga masasamang elemento. Hindi dapat palampasin. Kailangang dalhin sila sa estado. Mahigpit na parusa ng batas. Hinding-hindi kami magpapatawad. Magandang sinabi, may prinsipyo. Dalhin silang lahat. Sama-samang imbestigahan. Kuya Kin. Gyu. May tao na sa posisyon ngayon. Nakatitiyak na ang kaligtasan ng greenhouse. Pero totoo lang. Sa kasalukuyan nating ani. Para lang itong panakip. Ngayon, inimbita ko kayo dalawa. Para gumawa tayo ng malaking bagay. O, kaibigan Li. Sabihin mo na anong plano mo. Gusto kong ipakinabang ang 100 ektarya ng lupa sa likod ng ngayon. At gawing arabo ito. Ang kalahati ay gagawin kong malaking greenhouse. At ang kalahati naman ay magiging malaking piggery. Mayroon akong natatanging teknolohiya sa pag-aalaga ng hayop. Kapag natayo na ang base, ang buong rehiyon ay magkakaroon ng supply ng karne. Ako ang bahala, si Li Chengyuan. Maaari pang magbigay ng supply para kay Yunji. Gyu, ng pinakamagandang balahibo at gulay. Napakagandang plano. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya, ako ang magbibigay ng tao. Bukas, magdadala ako ng 2 heavy-duty bulldozer mula sa proyekto. Darating ako para tulungan kang magpatag. Walang dapat ipag-alala sa pondo. Ito ay isang pangunahing proyekto na sinusuportahan ng Estado. Direktang magbibigay sa iyo ng paunang bayad ang pangkalahatang tanggapan ng supply at marketing. Ng 100,000 na espesyal na pondo para sa pagsisimula. Mga kababayan, ang Red Star Joint Agricultural Base ay opisyal na magsisimula ng konstruksyon ngayon. Ngayon, ang buong nayon ay magpapalawak ng mga rehistrasyon. Kahit anong kasarian, edad o estado. Basta't marunong kang magtrabaho. 1 yuan kada araw, 3 pagkain. Ay! Asawa ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Siguro sobra kang napagod nitong mga araw. Chen Yuan. Hindi maganda. Nakasagwa ng asawa. Bilisan mo, tawagin si kuya. Asawa. Anong nangyari sa'yo? Kuya, bilisan mo, may tao. Nakasagwa ng asawa. Wanking, huwag kang matakot sa akin. Ang pulso parang perlas na dumadaloy sa jade. Malakas ang pagtibok. Ito ay malinaw na katangian ng malabong pulso. Chen Yuan, kailangan ko bang malaman na may malubhang sakit ako? Hindi na ba ako tatagal? Ayokong mamatay. Hindi pa nga kita naalagaan buong buhay ko. Hahaha. Anong sinasabi mo? Asawa, magiging nanay ka na. Magiging tatay na ako. Totoo ba to, Diyos ko? Magkakaroon na ng supling ang pamilya Li. Totoo, magkakaroon na ako ng anak. May anak na tayo. Ako si Li Chengyuan, nangangakong. Tiyak na papaligiran kayo.
ng pinakamagandang buhay sa mundong ito. Ay! Sobrang matigas ng lupa na ito. Hindi talaga pwedeng buksan. Chen Yuan, hindi na pwede. Ang yelong lupa ngayong taglamig ay higit sa kalahating metro ang lalim. Mas matigas pa sa bato ang yelo. Kami, mga tao na nasa labas. Kahit pa mamuo ang mga kamay namin. O mapagod hanggang sa dugo. Sa buong taglamig na ito, hindi pa rin kami makakapagtanim ng 10 ektarya. Lolo, huwag munang mag-alala, mga kasama. Bumalik na muna kayo at magpainit. Magpahinga, hindi tayo magtatrabaho ngayon. Ako, si Li Chen Yuan, ang bahala sa lugar na ito. Bumaba ang espiritu ng bukal. Natutunaw ang yelo at nyebe. Walang makakapigil sa proyekto bukas. Diyos ko! Ano itong halimaw na bakal? Isang subo, kayang kumain ng isang truck ng lupa. Li Chen Yuan, nahuli ka. Ang mga magagandang biik ay nakuha na ng mga kapatid na unit. Ngayon, ito na lang ang natira. Gusto mo ba o hindi? Direktor Liu, hindi mo naman ito tama. Ang mga baboy na ito ay malinaw na nahawaan ng malubhang sakit. Kung bibilhin mo pa rin, talo ka na. Hindi mo ba ginagamit ang pera ng gobyerno para mag-aksaya? Ay, hindi ba ito ang Happiness Village? Siyang Hongren ba yun, si Li Chen Yuan? Gumagawa ng malaking farm. Sa huli, magdadala ng isang kariton ng mga patay na baboy pauwi. Tignan natin kung paano ka makikipag-ugnayan sa itaas. Hahaha. Hindi ito pest ng baboy. Ito ay impeksyon ng bulati. Director Liu, sobrang hindi tama ang ginawa mo dito. Dahil wala nang ibang baboy sa farm. Sasagutin ko na lahat ng mga may sakit na baboy. Ngunit ang presyo ay dapat ibaba ng 2. CJ, deal. Agad-agad, ilayo niyo sa akin ang mga pesteng ito. Lolo, ipasok na ang mga kargamento. Chen Yuan na. Ganito na ang baboy. Bumili tayo para saan? Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng paglikha mula sa pagkabulok? Kain na. Chen Yuan, narinig ko mula sa tiyuhin na yung mga biik na binili mo, mukhang hindi na magtatagal. Talaga bang mabubuhay sila? Kung lahat sila ay mamatay, paano natin ipapaliwanag ito sa gobyerno? Huwag mag-alala, asawa. Gawa ng iyong asawa. Ito ay isang pamana ng mga veterinaryo. May mga paraan ang mga tao sa bundok. Maghintay ka lang dito at panoorin ang palabas. Diyos ko! Ano ito? Ito ba ang mga may sakit na baboy na kinuha natin? Ang galing! Si Li Chen Yuan ay para ng isang Diyos na bumaba mula sa langit. Kahit na halos mamatay na, naisalba niya pa rin. At nakakagulat na sobrang taba pa niya. Anong tunog ni Chen Yuan? Hindi maganda, may nangyaring masama sa farm. Manatili ka lang sa loob, isara mo ang pinto. Tulong, may tao. Dalhin ang pala. Mag-alis ng snow sa bubong. Ang hangin sa Chen Yuan sobrang lakas, hindi makakyat. Halos maputol na ang butas ng kisam. Bilisan nyo. Kaya kong mag-alis ng snow sa bubong. Para sa direktor. Magpapakasit. Reching yun. Huwag mo nang magpanggap na bingi at tahimik dito. Noong una, nakasulat sa papel at tinta. Sang-ayon ka. Sa katapusan ng taon, magbibigay ka ng 500 gin ng pinong butil. Ngayon ang huling araw. Ngayon ay may malakas na nyebe na nagsasara sa bundok. Kahit na may pera ka, hindi ka makakabili ng kahit isang butil ng bigas.
Pero sasabihin ko sa'yo, ang batas ay batas. Hindi pwedeng bawasan ng kahit 1 gramo. Kung hindi mo maibigay, ngayon din akong magpapadala ng tao para dalhin ang buong pamilya mo at ipadala sa paggawa ng dam sa mga kulungan. Chen Yuan. Kawani Wang. Tingnan mo, ang niebe ay sobrang laki na talaga. Nakasara na ang mga daan. Hindi na makapunta sa bayan. Kahit gaano pa kalaki ang kakayahan ni Chen Yuan, hindi niya magagawa ang pagkain. Maging mabait ka sana. Pwede bang magbigay ng 2 araw? Magbigay ng konsiderasyon. Ito ay pampublikong layunin. Maaari bang basta-basta lang itong isaalang-alang? Kung hindi mo maibigay, huwag nang mag-aksaya ng salita. Umuwi ka na agad. Huwag kang matakot, asawa. Kahit bumagsak ang langit, nandito ang iyong asawa para sa'yo. Mabait, umupo ka dito. Akala mo ba sa sobrang snow, mamamatay na ako? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang totoong mundo. CJ. Buksan mo ang iyong mga mata. Tumingin ka ng mabuti. Narito ang 1-0 sako ng puting harina. 1-0 sako ng bigas. Eksaktong 500 kilo. Lahat ay di kalidad na bigas. Dalhin mo ang iyong bigas. Agad kang umalis sa bahay ng mga Li. Kapatid Li, tulungan mo ako. Napakadaling sitwasyon. Kapatid Qin, huwag kang magpanik. Anong malaking problema ang nangyari? Sige, sabihin mo ng dahan-dahan. May nangyari sa kabahayan. Dozens na mga kabayo ng digmaan ang sabay-sabay na nahulog at nanghihina. Hindi matukoy ng lahat ng veterinaryo sa lugar ang sanhi ng sakit. May utos mula sa itaas. Kung hindi mapoprotektahan ang mga kabayong ito, diretsong pupunta si Qin Zhenjiang sa korte. Ang mga kabayo ng digmaan ay mahahalagang estratehikong yaman na may kaugnayan sa kapalaran ng bansa. Kuya Qin, maghintay ka sa sasakyan ng 1 minuto. May emergency sa Wanqing District. Nandyan ka lang sa bahay. I-lock mo ang mga pinto at bintana. Pupunta ako kay Kuya Qin sa karera. Pagkatapos ng trabaho, babalik ako para makasama ka. Ang snow sa labas ay sobrang laki. Mahirap ang daan. Mag-ingat ka ng husto. Huwag kang mag-alala, matibay ang buhay ng iyong lalaki. Talagang kalokohan ito, Ginoong Qin. Sino itong batang ito? Nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Kuzanma. Bakit mo kinuha ang ganitong probinsyanong walang alam? Para ano? Ginoong Liu, huwag mong isipin na bata si Brother Li. Ang kanyang kasanayan sa veterinaryo ay nakita ko mismo. Noong nakaraan, siya ang nagligtas sa asong malapit ng mamatay, na nasa reconnaissance unit. Talagang may kakayahan siya. Ang veterinary medicine ay malawak at malalim. Hindi lang basta pagalingin ang isang aso ang maipagmamalaki. Itong ilang dosenang kabayo sa digmaan ay bunga ng 40 taong trabaho ko na hindi ko pa nakikita na kakaibang sakit. Isang simpleng magsasaka siya. Alam ba niya kung ano ang antibiotic? Kung papasukin siya, lalo lang, mapapabilis ang pagkamatay ng mga kabayo. At mawawalan tayo ng pinakamainam na oras para sa pagligtas. Kayang-kaya mo bang tanggungin ang responsibilidad? Lalong namumula ang mata. Lubhang malabo ang mga pupil. May matinding ingay mula sa tiyan. Ganap na nawawala ang normal na paggalaw ng bituka. Hindi ito isang kakaibang nakakahawang sakit. Ito ay malubhang acute fungal poisoning. Mukhang tuyo sa ibabaw. Pero sa loob, matagal nang nabaho at nasira. Nabuo ang matinding lason. Paano ko nakalimutan, Diyos ko? Ganito lang kasimple ang pagsusuri. Maghanda na ng malakas na paglilinis ng tiyan. Huli na ang lahat. Matindi na ang epekto ng lason. Kumakalat na sa buong katawan. Ngayon, gamit ang pangkaraniwang paraan ng paghuhugas. Mas lalo lang mapapabilis ang kamatayan ng mga kabayo sa laban. Anong gagawin natin? Sila na lang ba ang papayagang mamatay nang nakikita natin? Ano ba talaga ang hawak mo? Isang likido na hindi alam ang sangkap. Hindi pwedeng gamitin sa mga kabayo sa laban.
Totoo, buhay na sila. Kapatid Lee, para kang isang Diyos na bumaba sa lupa. Kaibigang Lee. Ako si Liu, talagang walang mata. Nakatira sa isang balon. Ang iyong kasanayan sa medisina ay napakahusay. Ngayon, handa akong matuto mula sa iyo. Walang anuman, Liu. Mahalaga ang pagligtas sa kabayo. Makinig kayong lahat sa akin. Ibuhos ang natitirang gamot. Lahat ayon sa tamang dosis. Sino ang doktor na nagligtas sa kabayo ng laban? Personal kong pagbibigyan siya ng gantimpala. Report. Narito ang doktor na nagsalba sa sitwasyon. Ito si Comrade Lee Chengyuan mula sa Xingfuton. Magaling na binata. Hindi ka lang nagtatanim ng sariwang gulay. Ngunit ngayon, nailigtas mo rin ang buhay ng maraming kabayo. Talagang karapat-dapat ka sa papuri. Mula ngayon, si Qin Zhenjiang ay magiging pundasyon ng agrikultura ni Lee Chengyuan. Suporta sa logistic. Kailangan niya ng anumang kagamitan. Daan, berdeng ilaw. Espesyal na pagbili. Sino ang may lakas ng loob na humarang? Pagsasaayos. Dahil nagtanong ka. Hindi na ako magpapakumbaba. Ang aking sakahan na may 100 hektarya. Ngayon, mabilis ang paglaki ng sukat nito. Ang pinakakulang ay mga mabigat na sasakyan sa transportasyon. Gusto kong bumili ng isang malaking truck. At isang traktora. Para sa mga target na bibilhin. CJ, huwag na nating pag-usapan ang mga target. Ipapara kitang direktang magmaneho mula sa garahe ng 2 bagong sasakyan. Malaking truck. Bumalik si Chen Yuan gamit ang malaking truck. May sarili na tayong bakal na sasakyan sa baryo. Nasa tamang landas na ang 100 hektaryang sakahan. Naitatag na ang ganap na kontrol. Asawa, meron na tayong 100 hektarya na sakahan. Ngayon ay isa na tayong pamantayan sa buong bayan. Ngunit nais kong ipalaganap ang modelong ito. Sa buong probinsya, ilan bang malalaking bakal na baka at mga bomba ang kailangan? Sapat ba ang pera natin? Walang dapat ipag-alala sa pondo. Kailan ako pumasok sa bundok para mangolekta ng gamot? Nakakuha ng 2 napakagandang kayamanan. Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa probinsya. Para ipagpalit ang mga ito sa mabigat na makinaryang pang-agrikultura. Maging maayos ka lang sa bahay at alagaan ng bata. Hintayin mo akong bumalik. Tumatanggap ba ang may-ari ng mga napakagandang produkto mula sa bundok? Depende sa kung ano ang dala mong produkto mula sa bundok. Kung sapat ba ito para sa aming Baikaw Hall. Diyos ko, ganito kagandang uri ng purple ganoderma. Kapatid, saan mo ito nakuha? Itong bagay na ito, gusto ito ng binatang ito. Kinuha na ito ng pamilya Zhou. Sino ka? Sa negosyo, dapat may unahan at huli. Kapatid, huwag mo siyang galitin. Ito ang panganay ng tindahan ng gamot sa probinsya. Sila ang namamahala sa pagbili ng mga produkto mula sa bundok sa lugar na ito. Sila ang may kapangyarihan dito. Huwag mo silang gawing kaaway. Nakikita kong ikaw ay isang probinsyanong walang karanasan. Hindi ka pa nakakita ng maraming bagay. Ngunit tungkol sa Purple Lingzi, hindi kita pababayaan. Ilagay mo ang 500 at ilagay ang mga bagay. Hawakan ang pera at umalis ka agad. Pasensya na, ang bagay na ito ay para sa pagpapalit ng mabibigat na kagamitan sa agrikultura. 500 lang ang perang ito. Itago mo na lang para sa mga pulubi sa kalsada. Hindi ka nakikinig sa paanyaya kaya't may parusa. Sa probinsya, wala pang sinuman ang naglakas loob na harapin ako ng ganito. Basta huwag lang mamatay. Pwede nang gawin ang lahat. Naku, Diyos ko. May mamamatay na. Sa mga ito, gusto nilang suriin ako. Bata, huwag mong sisihin ako kung madumi ang kamay ko. Naglakas loob kang manakit. Pupunta ako sa security para hulihin ka. Ginoong Zhou.
Sa negosyo, mahalaga ang magandang pakikitungo para sa kita. Hindi mo bibilhin ang ganitong Ganoderma. Maraming tao ang bibili nito. Sa susunod, huwag ka nang manghampas. Nakadislocate. Hindi na sila lang ang apektado. Director Lee, gusto kong gamitin ang halamang ito na Purple Ganoderma bilang kapalit ng pangkalahatang mga espesyal na procurement ng makinarya sa agrikultura. Kapatid Lee, talagang pambihira ang halamang ito. Kapatid Lee, gusto kong ipaalam sa iyo. Kamakailan lang, may isang kilalang matandang leader sa probinsya na nagkasakit ng malubha at nangangailangan ng ganitong uri ng natatanging taon ng mga ligaw na halamang gamot upang makaligtas. Ang halamang ito na Purple Lingzimo ay talagang parang ayuda sa gitna ng snow na nakapagligtas sa buong komite ng probinsya. Dahil dito, makakatulong ito sa matandang leader. Ipinagkakaloob ko ang ganitong reishi ng buong puso. Tungkol sa mga pondo ng makinaryang pang-agrikultura. Malaki ang naitulong mo sa probinsya. Itong espesyal na pondo. Ako na ang mag-aapruba para sa iyo ngayon. Dahil sa mahusay na resulta ng inyong masayang bayan, sa base ng mga pangalawang produkto, sa susunod na buwan na palitan ng mga produktong agrikultural, kailangan mong dalhin ang mga produkto ng kooperatiba para sa eksibisyon. Ibigay mo sa akin 5 bagong-bagong dongfanghong na traktora at 1 0 malalakas na diesel na bomba ng tubig. Sige, kukunin ko na ito para sa iyo. Wanking, nandito na ako. Ate, sa wakas ay nakabalik ka na. At Wanking, sobrang sakit ng tiyan niya, nag-ikot-ikot siya sa sahig. Tapos kanina, nawalan siya ng malay dahil sa sakit. Halos wala na siyang hininga. Wanking. Bakit ganito? Mahina ang pulso. Magulo ang sitwasyon ng bata. Huwag kang matakot, asawa. Nandito ako. Kahit na kailangan kong makipaglaban kay Yama para sa'yo, hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo at sa bata. Kanina, parang napakasakit ng tiyan ni Chen Yuan. Parang gusto na itong mapunit. Anong ininom mo sa akin? Wala na akong nararamdamang sakit. Walang problema, Wanking. Hanggat buhay pa ako, tiyak na mapapanatili ko kayong mag-ina na ligtas. May malaking problema si Chen Yuan. Dumating ang tagtuyot, yung ilog sa likod ng baryo natin, na ginagamit lang para sa pagtutubig ng mga greenhouse. Malapit ng tuluyang maputol ang daloy. Mahal na Ginoo, huminga ka muna. Gaano kalala ang tagtuyot? Sa likod ng ating nayon, ang tanging ilog na ginagamit para sa irigasyon ng daang ektaryang greenhouse ay tuyo na. Malapit na itong tuluyang matuyo. Kapag natuyo ang ilog, ang mga gulay sa ating daang ektaryang greenhouse, may ilang daang baboy sa farm. Lahat sila ay mamamatay sa uhaw at init. Ano nang gagawin natin dito? Hindi naman bumabagsak ang langit, Lolo. Kailangan mong ipatawag ang mga kabataan sa nayon. Maghintay sila sa tabi ng ilog. Ako na ang bahala sa paghahanap ng tubig. Mukhang nag-upgrade ang espasyong ito, Diyos ko. Mukhang dahil sa ilang araw na ang nakalipas. Ginamit ko ang halamang Purple Lingzi. Nakaligtas ang buhay ng matandang leader ng Komite Sentral. Sa hindi namamalayang paraan, nakalikha ng malaking kabutihan. Direktang nagdulot ng buong pag-upgrade ng espasyo. Haha!
Ang lihim na lawa na ito ay hindi lang walang katapusang tubig. Mas malinis pa ang kalidad ng tubig kaysa dati, 500 beses na mas maganda. Mayroon na tayong lawa na ito. Huwag nang pag-usapan ang pagdidilig ng daang ektaryang greenhouse. Kahit pa ito'y 10 beses pang palakihin, kaya kong diligan. At saka ang tubig sa lawa na ito. Talagang perpekto para sa espesyal na aquaculture. Na pinalalaki. Ihitip mo sa akin. Diesel engine. Ang tamang-tama ang tamis ng tubig. Si Cheng Yuan ay talagang parang isang Diyos. Sa ganitong tagtuyot, kaya niyang magdala ng ganitong kalaking daloy ng tubig. Nailigtas natin ang ating greenhouse. Mabuhay si Director Lee. Lahat huminto kayo. Nasaan si Lee Cheng Yuan? Palayasin siya dito. Anong balak ninyo sa Mount Shantung? Gusto ba ninyong mang-raid sa aming Happy Village? Huwag kayong magbiro, ang ilog na ito ay pampubliko. Bakit ang Happy Village lang ang pwedeng umangkat ng tubig? Si Lee Cheng Yuan ay kumukuha ng ilalim na tubig. Sa aming 10 bayan, ang tubig ay kinukuha niya. Nakaubos na lahat. Agad na itigil ang makina. Ibigay ang tubig sa aming backing village. Kung hindi matatapos ang bagay na ito ngayon. Ito ay lohika ng mga magnanakaw. Ang tubig na ito ay pinaghirapan ni Cheng Yuan ng labis. Upang makahanap ng pinagmumula ng tubig. Bakit kayo bibigyan ng libre? Bakit pa kayo nakikipag-usap sa kanila? Basin nyo ang makina. Kunin ang tubo. Ilagay nyo ang mga armas nyo. Lahat tayo ay para sa buhay. Walang dahilan para magdugo at mag-away. Walang sinuman ang makikinabang. Lee Cheng Yuan, huwag kang magpanggap na mabait dito. Kung hindi mo ibabahagi ang tubig, mamatay tayong lahat sa gutom sa nayon ngayon. Ang tubig na ito, handa akong ibigay sa inyo. At walang limitasyon sa supply. Lee Cheng Yuan, nababaliw ka na. Talaga bang handa kang ibigay ng libre? Walang libreng tanghalian sa mundo. Tubig. Maaari kong ibigay sa inyo ang irigasyon ng walang bayad. Ngunit bilang kapalit, lahat ng lupa ng inyong bayan ay dapat isama sa aking Red Star Agricultural Cooperative. Mula ngayon, anong mga gulay ang itinatanim ninyo at anong mga baboy ang inaalagaan ninyo? Ayusin ko si Lee Cheng Yuan, ang magbibigay ng pinakamagandang mga buto at formula. Lahat ng mga produktong ilalabas ninyo ay ako ang magbabayad at ipapadala sa probinsya. Kayo ay magtrabaho lang at tumanggap ng pera. Kapatid Cheng Yuan, ito ay nagbibigay sa buong nayon natin ng isang paraan ng pamumuhay. Ikaw ang aming mga magulang na muling isinilang sa hinaharap. Susunod kami sa iyo, Director Lee. Wan King, maghintay ka sa bahay. Pupunta ako sa probinsya para dumalo sa agricultural fair. Kailangan kong makuha ang pinakamataas na marka sa buong probinsya. Kapatid, may masamang balita. May malaking nangyari. Sige, dahan-dahan lang, Siyue. Anong nangyari? Yung baboy na sinalihan natin sa exhibit. Bigla na lang bumagsak sa lupa. Nagluluha ng puting bula. Mukhang hindi na ito maganda. Aflatoxin at kaunting neurotoxin. Mayroong taong sadyang naglagay ng mataas na konsentrasyon ng lason sa ating pagkain. Sino ang lumapit sa ating feeding trough kanina? Ay naku, ito ba ay hindi ang sikat sa buong probinsya? Si Director Lee ba ito? Bakit narinig kong lahat ng mga baboy mo ay namatay? Lee Cheng Yuan, ito ang mangyayari sa iyo sa probinsya. Kapag ininsulto mo ang pamilya Zhou, kahit itong mga baboy mong malapit nang mamatay. Nangangahas ka pang sumali sa eksibisyon. Sandali lang. Dumating na ang mga leader at mga hurado ng probinsya. Mukhang ang titulong modelo ng buong probinsya ay tiyak na mababasag sa harap ng lahat. Gagawin kong masira ang iyong reputasyon. Aba, ang malaking grupo ng mga hurado ay lumalapit na sa dulo ng pasilyo. Sa loob ng 3 minuto, darating na sila sa ating booth. Wala ng oras. Hahaha.
Kasama ko. Ang pinakamagaling na veterinaryo na may pambihirang espiritu. Naglalaro ka ba ng lason? Nagmamalaki sa harap ng mga eksperto. Siu, tulungan mo akong hawakan ang ulo ng baboy. Ang galing ng kalansay nitong baboy. Yung taba at hugis nito, sigurado ako. Pinakamataas na uri ng espesyal na klase. Ito ang magiging pag-asa natin sa karne sa buong lalawigan. Hindi pwedeng mangyari, hindi pwedeng mangyari. Sila ay halatang kumain ng pinayagan kong pagkain. Anong kinain nila? Zooming, ang lakas ng loob mo. Namangwasak sa agricultural fair. Tao. Dalhin siya at imbestigahan ng mabuti. Ang galing. Kapatid na Li Chengyuan. Ang mga produkto ng kooperatiban nyo. Walang duda, ikaw ang pinakamahusay sa buong probinsya. Ako ang opisyal na representante ng probinsya na nagbibigay sa inyo ng eksklusibong katangian bilang pangunahing supplier ng mga pangunahing materyales sa buong probinsya. Magbigay daan sa urgenteng telegrama. Wan King, hintayin mo ako. Huwag kang mag-alala, walang masama. Ang nagdadalang tao nitong mga araw ay nakaramdam ng lamig at sipon. Ngayon, ubos na ang lakas. Kahit huminga, halos wala ng lakas. Paano na ito? Kapatid, finally nandito ka na. Ate, halos wala na siyang lakas. Hindi pwedeng pumasok ang lalaki sa maternity room. Hindi ito ayon sa alituntunin. Makakasira ito sa kasiyahan. Lumayo ka. Ako na ang bahala sa buhay ng asawa ko. Chenyuan, nakabalik ka na. Sobrang pagod na ako, baka hindi ko na kaya. Huwag kang magbiro. Habang nandito ako, tiyak na wala kang mangyayari. Asawa, huminga ka ng malalim. Sundin mo ang ritmo ko. Nakahinga ng maayos. Nanganak na. Isang malaking batang lalaki. Ligtas ang ina at anak, haha. Baka hindi matanggap ng pamilyang Zhu sa probinsya na nahuli sila. Kaya't kumuha ng mga natitirang miyembro ng sindikato para maghiganti. Hahaha. Kapatid Lee, anong klaseng sitwasyon ito? Narinig ko na ang ang kapatid na babae ngayon. Talagang naglaan ako ng oras para dalhin ang mga kapatid. Para makakuha ng isang tasa ng alak para sa kasal mo. Kapatid na Kin, bakit mo dinala ang ganitong dami ng tao? Para lang maghatid ng inahin. Halos magpatalon ako sa takot. Akala ko na ang mga natira sa pamilya Zhu ay nandito para maghiganti. Nakatakot ka. Ngayon, ang pamilya Zhu ay tuluyan ng nawasak. Ikaw, si Li Chengyuan, ay isang espesyal na supplier na aprobado ng probinsya. Sa buong probinsya, sino ang magtatangkang galawin ka, aming Diyos ng kayamanan? Mga buhok sa katawan. Ngunit si Chengyuan, dala ko ang napakaraming tao ngayon. Bukod sa pagbati, talagang may napakahalagang gawain na kailangan mong gawin. Maraming malalaking pabrika ng mabigat na industriya. Ang kamakailan ay naapektuhan dahil sa pagbagsak ng pamilya Zhu. Nagdala ng pagkabigla sa merkado. Ganap na naputol ang supply ng mga pangalawang pagkain. Ilang libong manggagawa sa bakal. Araw-araw ay kumakain ng maasim na gulay. Wala man lang kahit kaunting karne. Hindi makapagtrabaho ng mabigat. Malubhang naapektuhan ang progreso ng produksyon. Personal na tinawag ng mga leader ng probinsya. Kailangan ng inyong Red Star Cooperative. Ito ang nangungunang benchmark sa buong lalawigan. Hindi lang kailangan ng karne, kundi pati na rin ng masaganang taba. Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Walang problema, kami.
Ang unang batch ng mga baboy mula sa aming daang ektaryang farm ay lalabas na sa susunod na linggo. Tinitiyak ko ito. Hayaan ng mga manggagawa na makakain ng pinakamainam na karne. 8. Kahit na nakakuha tayo ng malaking order. Pero kanina ay maingat kong kinalkula ang produksyon. Kahit na mayroon tayong lihim na resipe para sa pagpapabilis, ang kasalukuyang siklo ng baboy at gulay ay tiyak na hindi sapat. Maraming pabrika at minahan sa buong probinsya. Napakadelikadong konsumo. Sobrang laki ng kakulangan. Ang paglaki ng baboy ay isang malaking hadlang. Hindi pwedeng pabilisin ang proseso. Kailangang agad na makabuo ng isang bagong paraan na may napakaikling cycle. At may masarap na karne, isang patok na produkto. Pumulo sa puwang na ito. Mukhang panahon na upang gamitin ang nakatagong baraha. Aba, sa ilalim ng pangangalaga ng nakatutok na likido, sa loob lamang ng ilang araw, ang mga karaniwang areas ay naging napakalaking dekalidad na isda. Noong dekada 50, ang sariwang buhay na isda ay hindi lamang masarap, kundi isa ring mahusay na pinagkukunan ng protina. Ang pinakamahalaga ay ang pag-aalaga at paglaki ng mga produkto ng dagat. Sa tulong ng Ling Spring, ay napakabilis. Basta't mailabas ko ang grupong ito ng isda. Ang kakulangan sa karne sa buong probinsya ay agad-agad mapupunan. Kaagad na pinapunta ni Lolo ang mga tao sa abandonadong mababang bahagi sa silangan ng Nayon. Inutusan ang lahat ng mga bulldozer at excavator. Maghukay ka ng isang napakalaking fish pond na sakop ang 1-0 mo. Sa amin ang lupa dito sa ilalim ng batas natin. Lahat ng mga ninuno natin ay nagtatanim at nag-aalaga ng baboy. Walang nakakaintindi mag-alaga ng isda. At saka ngayong tag-init na to, saan naman kukuha ng maraming tubig para punan ang 1-0 ektaryang hukay? Ako na ang bahala sa teknolohiya at supply ng tubig. Kayo na ang maghukay. Dapat matapos nyo ito sa loob ng 3 araw. Cheng Yuan, ang isdang ito ay naging espiritu. Hindi talaga manghuli itong isda na ito. Malapit nang dumating ang araw ng paghahatid. Paano kung hindi natin mahuli? Ang lakas ng pangingisda ni Directly. Para siyang isang malakas na toro sa tubig. Nang maipit ang lambat, nasira lahat. Kung pilit na bababa sa tubig para manghuli, siguradong magdudulot ito ng malubhang pinsala. Cheng Yuan. Nagpadala ang probinsya ng isang konvoy ng mga truck. Darating bukas. Hindi natin mahuhuli lahat ng yaman sa pond na to. Parang nakatitig lang tayo dito. Lolo, huwag magpanik ang lahat. Hindi pwede ang pilit. Gamitin na lang natin ang talino. Maghintay kayo dito. Pupunta ako para maghanda ng espesyal na bait. Ang recipe na ito sa modernong veterinary ay partikular na ginagamit para sa malalaking wild aquatic animals. Kapag walang sugat na inililipat ng banayad na biological sedative, na ligtas para sa katawan ng isda at sa mga gumagamit nito, at tiyak na walang panganib. Tingnan mo ng mabuti. Bumukas na ang ibaba. 123, simula na, hahaha. Ate, sobrang nakakatakot ng kita na ito. Tayo ay masaya na. Ngayon, tiyak na tayo ang pinakamayamang nayon sa buong bayan.
Kapatid Lee, humawak ka lang. Itong mga tao. Ito ay direktang ipinadala ng Agricultural Science Institute ng Kabisera. Ang pinakamataas na espesyal na grupo ng mga eksperto. Ang karne at isdang ipinadala nyo sa pabrika. Matapos kainin ng mga manggagawa. Napakalaki ng naging reaksyon. Sa ani at kalidad ng karne. Nalampas sa kasalukuyang mga prinsipyo ng agham. Nagsimula ng bigyang pansin ito ng mga nakatataas. Pagdududa. Gumamit kayo ng isang hindi kilalang. Bawal na kemikal na pampabilis. Ngayon ay may pinakamataas na utos. Na nagsagawa ng inspeksyon. Mukhang ang epekto ng espiritu ng tubig. Ay masyadong nakakasilaw. Ngunit, ang espiritu ng bukal ay ang pinakapurong buhay sa pagitan ng langit at lupa. Hindi naglalaman ng anumang kemikal na additives. Sige, Surin. Agad na kumuha ng sample. Dugo ng buhay na baboy. Kalidad ng tubig sa mga gulay sa greenhouse at sa mga palaisdaan. Lahat ay isa sa ilalim sa pinakamataas na antas ng pagsusuri. Nasa sasakyan isa ang laboratorio. Kailangan kong makita ang datos agad. Huwag kang matakot, asawa. Tama ang ating landas, hindi tayo dapat matakot sa anino. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Lumabas na ang ulat ng leader. Paano posible ang datos na ito? Tirahan, Petsa, ika-21 ng buwan. Kamangha-manghang kasama si Lee. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kamangha-manghang kasaysayan ng agrikultura. Ano ba ang resulta ng pagsusuri? Tama ba? Gumamit sila ng bawal na bagay. Anong bawal na bagay? Kasinungalingan. Sa pamamagitan ng aming pinakamataas na katumpakan na pagsusuri, pangunahing petsa, 2027 araw. Sa pamamagitan ng aming pinakamataas na katumpakan na pagsusuri, ang protina ng karne at gulay na ito, at ang bitamina ay lagpas sa 5 beses ng normal na antas. Mas nakababahala pa ay, hindi lamang ito walang anumang mga bakas ng mapanganib na kemikal, kundi ito ay puno pa ng napakataas na konsentrasyon ng 212 napakabuti para sa katawan ng tao. 1,272 natural na mikroelemento. Kapatid na Lee. Paano mo ito nagawa? Ito ay maaaring ganap na baguhin ang kalusugan ng mga tao sa ating bansa. Isang kamangha-manghang pagtuklas. Pinuno. Dahil ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang sa bansa. Hindi ako magtatago ng kaalaman, si Li Chengyuan. Ipinagkakaloob ko ang pormulang ito sa bansa ng walang bayad. Ayos lang. Talagang magaling ang mga tao sa masa. Kaibigang Lee, hindi lang ito mataas na antas ng teknolohiya. Mas malaki pa ang pananaw nito. Kung maipapakalat ito sa buong bansa, ang ating bansa, hindi na kami mag-aalala na hindi makakain ng magandang karne ang mga tao. Kakampi kong Zong. Katatapos lang maglabas ng opisyal na dokumento ang probinsya. Hindi lang basta naglaan ng pondo. Ang walang interes na pondo para sa pagpapalawak na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Kailangan mo pang i-upgrade. Sa pampubliko-pribadong partnership na Red Star Agricultural Products. Binanggit ng probinsya na ikaw. Si Li Chengyuan ay opisyal ng itinalaga. Bilang direktor ng pabrika. Natatanggap ng tratong pangnasyonal na seguridad. Nasusunog, tulungan nyo kami. Nasunog ang kabuang imbakan ng pagkain. Mabilis, sunugin ang apoy. Tapos na, tuloy na, tuloy na. May langis sa apoy na ito. Hindi matutuyuan ng ordinaryong tubig. Lumayo kayo, magtabi kayo. Patayin nyo.
Ang galing. Bakit ang tubig na ito ay napaka-epektibo? Nawala pa ang apoy mula sa langis. Mahal na Ginoo, pakiusap. Huwag ninyo akong patayin, hindi ako ang nagpasimula ng apoy. Si Zudasha mula sa probinsya ang nag-utos sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng pera para makapunta dito. Zuming. Mukhang talagang nagmamadali siyang mamatay. I-bind niyo siya sa akin. Agad na dalhin sa tanggapan ng bayan, Departamento ng Seguridad. Sobrang labag na ito sa batas. Kahit ang mga pangunahing protektadong lugar ng ating militar, mga pambansang modelo, ay pinapangahasang sunugin. Gusto na talagang magrebelde ang pamilyang Zhu. Kunin niyo ako ang Provincial Public Security Department. Agad na magsanib puwersa. Laban sa pamilya Zhu. Para sa isang komprehensibong at masusing pagsisiyasat. Walang palugit. $8,806. Kuya, naayos ko na ang mga account ngayong quarter. Lahat ay malinaw na. Walang pang-aabuso mula sa mga midleman. Ang ating netong kita ay 3 beses na tumaas. 8. Nagsimula na rin tayo sa ating sideline. Napakaganda ng kalidad ng mga balahibo na ito. Kahit ang procurement team mula sa Soviet Union ay nagpadala ng mga urgent order. Ayos. Isang taon na ang nakalipas sa ilalim ng malakas na snowstorm na ito. Nagsimula akong mag-isa. Halos mamatay sa gutom. Ngunit ngayon lahat ay nagbago ng lubos. Halika, Chen Yuan. Kumain ka ng mas maraming karne. Sobrang pagod ka na sa taong ito. Sa pagtakbo sa iba't ibang dako. Asawa, hindi ako nahihirapan. Basta't nakikita ko kayong mag-ina na ligtas. Lahat ng ginagawa ko ay may lakas. Kuya, hindi mo alam. Ang grupo natin. Sa kwartong ito, ang supply ng baboy at isda ay ganap na. Nakuha ang higit sa 80% ng mga pabrika sa buong probinsya. Nakatanggap tayo ng malaking parangal bilang isang mahusay na kolektibo ng prestihiyosong plake. Ang ating masayang ngayon ay sobrang yaman na natin. At hindi lang yun. Sa malaking bansa ng Unyong Soviet, nagdagdag pa sila ng 5,000 pirasong dekalidad na balat ng kuneho. Napakalaking order ito. Nag-aalala ako na kulang ang tao. Sa Tagsibol, magpapatuloy pa rin tayo sa pag-arkila. Kukunin natin ang mga tagapagtahi sa kalapit na bayan. Inumin natin ito bilang alay sa ating pamilya. At para rin sa atin, ng Red Star Group, sa bawat kapatid na kasapi. Tama. Balikan ang nakaraang taon. Mula sa simula sa impyerno, halos namatay sa gutom. Hanggang ngayon ay nakapagbuo ng malaking Red Star Agricultural Group. Nagawa ko ito. Ngunit ito ay simula pa lamang. Basta't may espasyong ito ng espiritu. Sa isang panahon na akin, si Li Chengyuan, ay nagsisimula pa lamang. Malakas ang hangin sa labas, Chengyuan. Ang lamig. Bakit ka lumabas na ganito lang ang suot? Pumasok ka na. Huwag kang magyelo. Asawa, tingnan mo. Asawa. Naalala mo pa ba noong isang taon nang mawalan tayo ng pagkain sa bahay? Para mapakain ang may sakit kong katawan. Nagpalit ka ng pagkain. Balak mong pumunta sa katabing baryo. Noong araw na magpapaligaya ka sa matandang walang asawa. Nabanggit ko na ba sa'yo yon? Hanggang kamatayan ko, naaalala ko pa rin. Sabi mo basta't may hininga ka pa. Hindi mo ako papayagang magdusa kahit kaunti. Sabi mo dadalhin mo kami sa pinakamagandang buhay sa buong mundo. Ako si Li Chengyuan. Nagawa ko na.